Pagod kong isinara ang folder ko sa nakasulat lahat ng pinag-usapan namin kanina. Halos isang araw din kaya hindi ako magtataka kung madilim na sa labas. Ako na lang naiwan sa loob ng hall dahil marami pa akong inasikaso. I need to check everything before I leave. Wala naman naghihintay sa akin kaya okay lang na magpalampas ako ng oras. Ilang oras ako sa loob ng opisina, making sure that everything was fine bago ako lumabas. I could not even believe it that it's already 7 in the evening. Maaga pa naman akong tumungo kanina rito. Ramdam ko ang lamig habang naglalakad ako palabas. Naku, hindi ko man lang napansin umuulan na pala. Kagat ko ibabang labi at muntik pang maiyak. Kailangan kong umuwi ngayon. Oh, may driver pala kami sa bahay at hotel. Mabuti na lang naisipan ko yon. I was about to get my phone in my pocket but suddenly, I heard a manly snore from the side. Kinabahan ako naglakad. Sinundan ko saan galing ang hilik na iyon hanggang naabutan ko si Marquez sa labas ng pinto. Gulat ako napatingin sa kanya. Seriously? Kala ko ba umalis na to? He was comfortably sitting in the floor while his head were leaning on the wall, not minding the coolness and the mosquitoes around. Nakapikit to at natutulog na mahimbing. He looked like an innocent baby while sleeping peacefully. Huminga ako na malalim bago nag-isip-isip ng mabuti. Nailang ako konti sa kanya. I wet my lower lip as I kneel in front of him. Wala talaga itong ideya na nasa harapan niya lang ako. Terry? Tawag ko sa kanya. Natutulog pa rin ako na mahimbing. I just stared at him with a couple of seconds until he finally opened his eyes. Bagay itong nagulat na makita ko, pero natigilan din at lumambot ang mga mata. I also felt it too. Lumalambot din ako habang nakatingin. Ali? Parang may kung anong humaplos sa puso ko dahil sa narinig. His voice were soft like a very gentle one. I missed that kind of fondness and clinginess. Kanina ka pa rito? Pinigilan ko ang pagpiyok sa boses. Umiti siya bago tumayo, sabay kamot pa sa kanyang batok. Dumingali nga siya sa paligid. Nakita ko rin ang pag-aalala sa mukha niya nang mapagtanto na umuulan pala ng malakas. Shit! I did not notice the pearl of the wind and rain. Sorry, uuwi ka na ba? Iyahatid na kita. Di pa ako nakakasagot, tumakbo na ito, patungo ng sasakyan niya. Medyo may kalayuan kaya naman nabasa pa ito ng ulan. He did not even mind his body. Basa na tot nang bumalik, dala na niya ang payong niya at saka isang coat galing sa loob ng sasakyan. Here! Iniabot niya sa akin ng payong. Di ko ito tinanggap pagkos lumapit ako sa kanya. He quickly moved away. Naglalakad kami ng dahan-dahan dahil masyadong madulas ang daan. Kagat ko ang sariling labi dahil sa ginagawa niya ngayon. Pinasuot niya rin sa akin ang coat niya. Pinayungan niya ako pero siya, nasa labas naman at nauulanan. Parang takot yatang malapitan ako at mabasa ako kapag sumalo siya sa payong. Ang laki ba naman kasi ng katawan? Terry? Bulong ko dahilan upang tumigil kami sa paglalakad. Nagtataka siyang napatingin sa akin. He is cute while his cheek was barely pouting. I was waiting for you, baby. Sinunod ko naman ang gusto mo na lumabas ako. Umiling-iling ito at parang kinakabahan. I did what you want. Hindi ako pumasok at doon ka lang hinintay sa labas ng company hall. I pulled him close para hindi siya mabasa ng ulan. I cupped his cheek and neck so I could check if he's having a fever. Gulat na gulat itong tumingin sa akin. Hindi inaasahan ang ginawa ko. You don't have to do that. Mahigit 6 na oras ako. Dito sa hall tapos ikaw, 6 na oras din sa labas? You might get sick, you know? Bumaba sa pisngi niya ang kamay ko. He slowly smiled and suddenly held my waist to hug me. I'm sorry. I won't do it again. I love you so much, my love. Bulong niya habang ang mukha niya nakasiksik sa leeg ko. I closed my eyes and nodded. Sabay kaming naglakad patungo sa loob ng sasakyan na hindi pa rin binibitawan ng kamay niya ang bewang ko. Hinayaan ko lang siya. A part of me is saying that I miss this, which is true. Nakaupo na ako ngayon sa front seat habang yakap-yakap ang coat niya. Sinakop na mabango niyang amoy ang ilong ko. Ang bango naman ng coat niya, sarap i-take out. Tumingin ako kay Marquez na biglang naghubad ng white shirt niya. My eyes widened as I quickly averted my gaze. Bahagya akong tumalikod sa kanya. What? What are you doing? Why are you removing your shirt? I asked him. Narinig kong paghinga nito ng malalim bago sumagot. I will change my shirt. Basta na't baka tama ka. Ayoko pa namang magkasakit ngayon. I have a woman to coax to. Dinig na rin ang galaw niyang tapos na mabihis.
Di ako tumingin sa kanya dahil nakasandal ang ulo ko sa upa ng sasakyan habang yakap ang coat. Allison? Nagulat ako na marinig ang bigla niyang pagtawag. Humarap ako para malaman kung ano ang pakay niya. But that was a mistake move. Ilang ulit ako napahurap dahil magkalapit namang ilong namin ngayon. Ilang dangkal na lang ang layo ng mga labi. Rinig ko ang paghinga niya ng malalim. Bakit hindi ko naramdaman ang galaw niya na lumapit sa akin? Shit! My heart screamed because of it. Kinabahan ako dahil sa kulay kalikasan ng mga mata niya. It suddenly got darker and suddenly looked so deep. Buoba ang matang yon sa labi ko. Is it okay to kiss you, Ali? Why are you asking me? Lutang kong tanong dahil sa sobrang kaba. Tumaas ang sulok ng labi nito. He caressed my cheek softly. Your consent first matters the most, Ali. Napatingin lamang ako sa kanya. I slowly nodded and it was his reason to attack my lips expeditiously. Parang lumutang ako sa langit dahil sa kakaibang sarap na nadarama. These lips, I miss this so much. Mapait ako napangiti habang tinutugunan ng halik niya. The lips I used to call home. How sacred it was, like a burning in diamonds. Pinalibot ko ang mga kamay sa leg niya, sinundan ang ritmo ng kanyang labi. He held onto my waist to make our bodies closer. Hindi ko na mabilang kung ilang segundo kaming naghalikan. Basta bigla niya akong binitawan ng mapansin ang luhang lumabas sa aking mga mata. You're crying. I'm sorry that I forced you. Binitawan niya ng marahan ng bewang ko. I shook my head and held his strong arm. No, you did not. Napatingin siya sa akin. I just missed you and I realized na kahit anong gawin ko, kahit magalit ako sa'yo, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Pag-aamin ko. Hinalikan nito ang tungki ng aking ilong, sabay ngiti. I'm sorry. Paulit-ulit itong sabi sa akin. Malakas ang ulan. Will you mind if I will directly go in my house? Well, it's okay if you don't bring me there. I won't mind it. Putol ko sa sinabi niya. Umangat ulit ang sulok ng labi nito. Parang may iniisip na kakaiba. He quickly enlivened his car straight to his house. Dumating kami doon at di na ako nagtaka kung bakit gulat na mga katulong na makita akong nakasunod sa kanya. The house did not change. It is still full of memories. Naglakad-lakad akong nakatingin sa kanya. Yeah, I don't want to change it. There's still a glimpse of you. I don't want it gone. Ani ang naglalakad. Napatigil ako dahil doon. He didn't change everything here because of me? How weird. Totoo ba talaga yon? Manang! Tawag niya sa matandang katulong. Kaagad tong lumapit sa amin. May masayang ngiti sa labi. Yes, sir? Pakisamahan na lang si Alice sa banyo malapit sa kusina. Get her address after. Bili nito bago tumingin sa akin. Lumapit siya at bigla ko hinalikan sa pisngi. I'll just take a shower. Malakas ang ulan kaya dito ka nilang magpalipas ng gabi. I'll talk to your parents. See you! Umakit na kagad to sa hagdan. Napatin ako kay Manang na tahimik lang. Sundan niyo po ako, ma'am. Dito po tayo. Giniya niya ako patungo sa kusina. Hinayaan ko lang to kahit alam ko naman kung saan iyon. She acted normal na parang di ako nawala ng 3 taon sa bahay na to. Nagkabalikan na ba kayo ni sir? Naku, hindi talaga yung nakamove on sa inyo. Di niya rin pinaibang tema ng bahay. Every month pa naman dati nagbabago lahat dito. Pero hindi na ulit nung umalis kayo. Sumbong niya habang naglalakad. Mas malakas pa yata ang tunog ng puso ko sa takong ko ngayon dahil sa nalaman. Panay tingin lang niya sa mga litrato ninyo, ma'am, habang umiinom sa salaman, sa kusina o minsan sa silid niya. Tumigil to at lumapit sa akin. Parang may gustong itchika. Tsaka tumangong ama niyang galit na galit sa akin. Hindi na raw kasi inatupag ni sir ang kumpanya simula nung hindi ka nagparamdam sa kanya. Basta ang huli kong narinig nag-aaway sila. Aniya. Kiniyom ko ang kamao ko dahil sa kakaibang kaba. What does his father says? Ewan. Basta ang huli kong narinig, you're not my son if you're going to leave the Nostra. Yun lang talagang natatandaan ko hanggang ngayon. Ah, basta. Ayoko na magchika, baka marinig pa ni sir. Sinabi ko lang to para malaman mo na mahal ka niya. Ito nga palang banyo. Tinuro niya sa akin ang isang pinto. Pumasok ako sa banyo na parang lumulutang sa hangin. Piniproseso sa utak ko mga sinabi ni Manang. Marquez also said na wala na siya sa organisasyon dahil sa akin. Was it because of me? I feel guilty. Nang maisuot ang dress na naiwan sa akin ni Manang sa lababo, kaagad ko tong sinuot. Gusto ko ikumpirma ang sinabi ni Manang kaya walang alinlangan ako naglakad patungo sa kwarto ni Marquez.
I found him, fixing his hair on the mirror. Gulat tong napatingin sa akin na makita akong pumasok at di man lang nagawang kumatok. Tell me the truth. Do you regret leaving the Cosa Nostra because of me? I thought family is more important than anything, Marquez. Sinabi ko yon sabay lakad papalapit sa kanya. Binaba niyang tuwali na nakasabit sa kanyang leeg. He was topless, tanging densely short ang suot lang na suot niya. Hindi ko napansin ang maganda niyang katawan. I was strongly facing him now. No, I will never regret it. Naging matigas ang boses nito. Mukhang galit at ayaw pag-usapan ng bagay na yon. But Cosa Nostra is your family. I almost shout. You are my home, and my family since you built a bit impact in my life, Allison. I closed my mouth when he said that. Halo-halo ng emosyon ko ngayon. I felt guilty, mad, and also being loved. I am madly in love with you. What do you expect from me? Just like what I said, I left because I want us to have a safe zone, away from my complicated world. I want you safe. Hinawakan itong nanginginig kong mga kamay. Tama naman siya. Takot ako sa pwedeng mangyari sa akin dati, pero hindi yun ang rason kung ba't ko siya iiwan na lang. Tanggap ko ang isang madilim na mundo niya. I even promised not to leave. Why are you crying? Biglang lumambing ang boses nito. Hinila niya ako papalapit sa kanya para sa isang mahigpit na yakap. I just felt so guilty. I felt like your father hate me. Don't be. It's my choice and you have nothing to do with it. Father doesn't hate proper women. He might hate me for leaving, but I knew so well that he understand. He once did leave this organization for the sake of my mother. Hinaplos niya ang pisngi ko. I buried my face in his chest and even hugged him tightly. Ngumiti ako na maalalang cake na nakita ko sa kusina kanina. Seems like those maids care for him so much. Ngayon ko lang din naalala ang pinaka-importante na araw ng isang tao. Umangat ako ng tingin sa kanya. Happy birthday! Napakamot siya ng sariling batok. Yeah, it's my birthday. Kung hindi dumating ang kakambal ko kanina para batiin ako, hindi ko pa maalala na ngayon pala kami pinanganak. He smiled. Ikaw ang kuya, diba? Yeah. I actually was born exactly 9 in the evening, and my twin. Sumunod siya pagkatapos ng 15 minuto. That's why she's a bit shorter. You have the same height. Natawa siya pero unti-unti nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa relo ng orasan. It's already 9 in the evening. I said, yeah, you greeted me 1 minute from now. Aniya, ngumiti ako at niyakap ulit siya na mahigpit. Sir, dumating na po ang kakambal ninyo. Pareho kaming umiwas ang tingin ni Marquez nang marinig ang katok sa pintuan. Galing pa ito kay Manang at mukhang masaya. So, let's go downstairs? Alok niya na mabilis kong tinanguan. Di na rin ako nagulat nang marinig ang tili ng kanyang kambal pagkatapos akong makita. Really? I didn't expect you here. Are you madly in love with my brother? That's why you are celebrating with him? Oh, my. Are you going to marry soon? Nanlaki ang mata niya habang hawak ang pusa na si Ali. Binaba niya ito para lapitan ako at mayakap ng mahigpit. Welcome to the family. Hindi man lang ako makasagot sa kanya dahil sobrang bilis talaga nitong magsalita. Kamukha niya nga si Kate pero ang layo ng ugali niya sa ate niya at kuya. She looks so classy and yet she's so friendly and talkative just like me. Iniyaan kami ni Marquez na magsama ng kapatid niya. Kaming dalawa lang nag-uusap dahil ayaw talagang tumigil ni Yani sa pagsasalita. She told us na may parting ginanap sa parents' house nila. But they are here right now. Sobrang boring naman kasi doon. Mas maganda rito, kakain lang. Marahan akong tumawa dahil sa dahilan niya. But don't worry, aalis din naman ako mamaya. She pouted. Nagtataka akong tumingin sa kanya sabay upo naman sa upuan. Bakit naman? You know? Ngumiti ito na parang demonyo at tumingin din kay kuya niya. So you two could do? Aniya sabay laro ng sariling daliri. Muntik pang mapugto ang hininga ko dahil sa sinabi niya. Nang tumingin ako kay Marquez ay parang wala lang yan sa kanya. Yani smiled at me like a devil queen. Nihain na rin ng mga katulong ang ilang pagkain bago sinindihan ng kanila ng cake. Let's sing! Happy birthday to me! Pumalakpak pa si Yani. I also sang with her while clapping my hands. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kanta ko habang nakatingin kay Marquez. Nasa gitna siya ng lamesa habang ako naman nasa kanan niya at nasa kaliwa ang kapatid niya. Thank you! Yani cheered happily. Thank you, Ali. Lahat kami napatigil na marinig ang sinabi ni Marquez.
Kahit ang 5 katulong ay nabigla at hindi makagalaw. I awkwardly smiled at him and nodded. Si Yani naman ay panay tikim para maputol ang tingin sa akin ng kakambal niya. Let's eat! Masigla niyang sabi at saka nilagyan na ng pagkain ng plato niya. Ngumiti rin ako at dahil sa gutom, una kong kinuha ang pork sisig tsaka meatballs. Here! Nilagyan bigla ni Marquez ng mango float ang plato ko. I looked at him and smiled, a thank you sign. Naging okay naman ang gabing yun. I even took some photos para maisend kay mommy. Sigurado ako nag-aalala niyon ngayon eh. I opened my messenger. Hi mom! I can't go back to the hotel because of the rain. I'm having dinner in Engineer Marquez's house. I hope you understand. Kasama sa message ang 3 picture. One is the table with food. The other one is my picture in the living room. And one is the stolen photo of Marquez. Tumunog ang notification kaya't sigurado ko si mommy yon. I read her message, then I could not help but roll my eyes and also blush. From mother. Oy, may pa-dinner na kayo ngayon ha? Of course, your dad will understand. Talking stage raw kasi ang tawag dyan. Ay, gusto ko babae ang apo ko ha? Ang jejemon talaga ni mommy kapag dating sa emojis. Ano ba kasi yung sign na turot saka okay sa kamay? Huminga ako na malalim at di na nag-reply. Bye guys! Thank you sa masarap na dinner. Yung regalo ko pala para sa'yo nasa side table ng kwarto mo. Bye! Love you people! Paalam ni Yani bago siya umalis. Naiwan kaming tahimik ni Marquez sa loob ng sala. Not until he wrapped his arms around my waist. I smiled and caressed his big arm. Kaming dalawa na lang naiwan sa bahay since umalis na ang mga katulong. Hindi sila nagstay in sa loob ng bahay. May maliit na kwarto sa likod. Kapag may kailangan, tatawag lang sa telepono. Shall we move to our room? He asked using his baritone voice. Napapikit ako dahil sa lalim ito. Humarap ako sa kanya at gumiti. Should I stay in the guest room? Biro ko sa kanya. Nawala ang ngiti niya sa akin. Mahina akong tumawa dahil doon. Napakamot pa ulit siya sa batok niya at parang napipilitan na tumango. He agreed. Hindi ko inaasahan yon. Did he really change that much? Parang may humaplos sa aking labi dahil sa napagtanto. Kinuha ko ang kanyang mga kamay at hinila ito. Nakatingin lang siya sa akin at parang inaaral ulit ang bawat galaw no. I'm just kidding. Let's go? Gusto ko nang magpahinga, I said. Unti-unting sumili ang makahulugang ngiti sa kanyang labi bago ko giniya patungo sa kanyang silid. So, what to do now? Parang tumindig ang lahat ng buhok ko sa balat nang marinig ang namamaos niyang boses. Napalanok ako ng mariin. Sinara niya ang kwarto. Inihanda akong sarili at saka ngumiti sa kanya. Feeling inosente. Bakit umiinit akong bigla? Sleep. Matutulog naman tayo dahil may kama. I awkwardly laughed at him. Nakatingin lang siya sa akin na may nakaangat sa sulok ng labi. Why? Are you thinking of anything else? Tinaasan ko siya ng kilay. Naglakad to papalapit sa akin sabay hila sa aking bewang. This is bed, my love. 2 people with opposite gender. What do you expect should a lover do to make a night warm? Bulong niya at bahagya pang hinawi ang buhok na sagabal sa mukha ko. I bit my lower lip and stared at his dark green eyes. Are we lovers? Tanong ko at gumisi. Binitawan niya ako at parang may narealize bigla sa sarili. Oh shit! I almost lost control again. Sorry for forcing you. Come on, let's sleep. Biglang nagbagong emosyon sa kanyang mata. Bumalik ang bagong Marquez. I smiled and shook my head. Hinila ko siya pabalik nang akmang tatalikod siya at aalis. You dumb ass. Sabi ko at hinawakan na magkabila niyang pisngi. Gulat ito at kumapit sa bewang ko na ipagtagpo ko ang aming mga labi. Hindi tumagal ng ilang minuto, sinagot niya to. It started with a gentle kiss until it turned out into a wild and rough one. Dinikit niya ang aming mga katawan at inangat ang kaliwa kong hita padikit sa kanyang balakang. I moaned when I felt his shaft. I am wearing an up-shoulder dress, kaya hindi na yon mahirap sa kanya. Napasinghap ako na maramdaman ko kung paano niyang binaba at basta na lamang tumigil ito at gumiti sa akin. Can you please sit down in the bed? Aniya. Naguguluhan man, sinunod ko siya. Lumipas ang gabi na may nangyari sa amin ni Marquez. So, buhay pa pala talaga to. I smiled. Nakita ko kasi ang kwenta sa side table niya na nasa loob ng kahon. An arm wrapped around my waist tightly. Di na ako nagulat dahil to naman ang palaging ginagawa ni Marquez kapag makita ko. Nothing changed. It feels exactly like what it was before. Yeah,
I cannot just throw it after you give this back. Sambit niya. Pumintig ang puso ko na maalala ang ginawa ko noon. Basta ko na lang to binigay kay Nicolo para ibalik dito. I did not reach out for my guess, but it was not my fault. Tao lang naman ako, nasasaktan din. Inawakan ko ang mga kamay niya pagkatapos kong humarap. Nakasuot lang ito ng pants na hanggang tuhod at wala na naman siyang damit pang itaas. Aren't you giving this back? You don't need this protection. I already left. Wala nang mananakit sa'yo but I will protect you and love you at all. Bulong niya. Kissed my neck that made me shiver. Good morning, he said and kissed my lips. Gumuhit ang ngiti sa aking labi. Sabay kaming bumaba ng kwarto niya na magkahawak kamay. We did not eat breakfast in his mansion. Instead, we directly head to my parents' house. Nakita ko message sa akin ni Mommy na umuwi na sila galing hotel. They also got my things para sigurado na uwi ako ng bahay. So, how did you get close to my father? I can't help but ask him while we are in the middle of driving. Sumulyap siya ng 2 beses sa akin bago tumawa ng mahina. Yeah, your dad is kinda cool, but not in our first meet. Napabaling ako ng tingin sa kanya dahil sa narinig. Anong ibig sabihin nun? I don't if it was fact or something. Sarcasm. What do you mean? I met your dad in one wedding of all industrial engineering. I couldn't get over of him that I used my power to have research and there. I found out that he is your father. Nalaman ko ring magkasama kayo and you're doing better with them. Kwento niya. Lihim akong ngumiti. Then I asked about you and you know, as a man, pinakita kong sarili sa kanya. It was not easy since your father punched me in the face. He knew about my doings. Sabi niya, niloko raw kita. Nanlaki ang mata ko dahil sa nalaman. He just said he will forgive me and introduce to you again. Di nga, mukha nga kayong close. If I closed the deal with one of a USA big company and branches. So I did, and I even finished master's degree. Then, you know, your father started to smile at me widely and even considered me as his peer. Sinara ko ang bunganga at nakatingin lang sa kanya. Kaya pala. So, si Papa palang niligawan mo. I even pinched his arm softly. He chuckled. We did talk a lot of random stuff. Hindi na rin naman napansin na malapit na kami sa bahay niya. Nagsimula na akong umayos ng sarili. Sabay kaming bumaba na sasakyan. Bumungad kaagad sa akin ang kumikinang na bahay ni Mommy at Papa. Ngayon ay 3 beses na nakapunta ako rito. But I did not remember na may fountain pa sa harap. Maybe bagong patayo na naman ito? Your parents' house can hit mine. Natatawang sabi ni Marquez nang pinagsalikop niya ang mga daliri naming dalawa. What? Teka, sasama ka sa loob? Halos mapasigaw ako sa gulat. He proudly nodded and even smirked. Yeah, sinabi ko kay Papa mo na kapag magbalikan tayo, siya kaagad ang una kong pagsasabihan. That's our agreement. Nagsimula kami maglakad sa loob. Hindi ko maiwasang kabahan at feel ko na mamawis na talaga ang palad ko. Wow ha, parang business niyo naman ako. Inirapan ko siya ng maalalang sinabi niya sa akin bago kami pumasok. He glanced at me as his lips moved. A big and sensitive business that can corner my wise moves. Business that I want the agreement to be eternity. Saan niya? Na mas lalong kinasigaw ng puso't isip ko. Shoot ang ina. Sarap mapakain sa kanya. Sa lupa. Anak! Tili ni Mommy galing sa kusina. Tumakbo to patungo sa akin pero napatigil nang makita ang kasama ko. Lumingon siya sa pinanggalingan at sigurado. Sinabi yun kay Kapapa na siyang dahilan kung bakit lumabas din to sa kusina. Pareho silang may malapad ng ngiti sa labi. Engineer! Yeah, that's my man. Niyakap ito ni Papa. Welcome to the family, iho. Di ko maiwasang di mapangiwi dahil sa ginawa ni Papa. Kahit si Mommy yumakap din sa kanya na parang wedding day ko na eh. So, are you both now good? Excited pang tanong ni Mommy. I cannot deny the truth, so I nodded. At dahil sa balitang nalaman nila, yumanig ang buong bahay. The next day came. Naging busy ako dahil sa loob ng isang araw, nalagyan na ng kuryente ang kumpanya kong pinapatayo. Dumating na rin ang ilang furnitures na galing France at Australia. It was indeed a very exhausting day to start and end. Dinner tayo, ma'am? Tanong ni Ana, isang trabahador sa opisina. Kayo na lang, may pupuntahan pa kasi ako eh. I declined. Hindi to umangal at tumango na lang. I promised Marquez na lalabas kami mamaya, kaya tinapos ko muna mga reports bago mag-7. Ilang minuto pa nagmamadali kong inayos ang sarili. Pagkatapos ng mga gawain,
Lumabas na rin ako at umupo sa vacant seat sa labas ng site. Time check, 10 minutes before 7. Dinama ko ang malakas na hangin sa paligid. Nalagay ko rin ang bag ko sa lamesa. Imposible naman nang tagal dumating ni Marquez. Dati kasi 6:30 in the evening, nasa labas na siya. May nangyari kayang masama? Should I call him? Napailing ako bago kinuha ang phone sa bulsa. Ring ng ring ang phone niya hanggang sa sumagot. Hello? Di ko nagawang tapusin ang bati ko sa kanya nang may kung sinong humila sa akin at tumakip ng isang sako sa ulo ko. Sa sobrang kaba, hindi ko na halos magawang sumigaw. Basta nabitawan ko na lang ang phone ko, tsaka naiwan ang bag sa bakanting waiting area.